Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagising si Natalia dahil sa walang tigil na pagtunog ng kampanilya sa pintuan. Hinila niya ang kumot upang takpan ang kanyang ulo, umaasang hihinto rin ang nakakairitang ingay. Ngunit patuloy pa rin itong tumutunog. Matapos ang ilang minutong pakikipagtalo sa sarili kung babangon ba o hindi, napilitan din siyang bumangon mula sa kama habang pabulong na nagbibitiw ng samut-saring banayad na reklamo laban sa taong walang sawang kumakatok sa kanyang pintuan. Pagkabukas niya ng pinto, isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotang pang-opisina ang bumungad sa kanya. Magandang araw po, ma'am. Ako si Cedric, personal assistant ni Sir Ashton. Kung nagambala ko man po ang inyong pagtulog, patawarin ninyo ako. Pakiusap, wag ninyo lamang pong sabihin kay Sir ang nangyari. Baka mawalan ako ng trabaho, sabi nito sa iisang hininga. Halatang halata ang takot at matinding tensyon sa kanyang mukha. Sige, pahabang tugon ni Natalia. Narinig niyang napabuntong hininga si Cedric. Noon lamang nito na pagtantong kanina pa pala niya pinipigilan ang kanyang paghinga. Basang-basa siya ng pawis mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mangatal ang kanyang mga tuhod. Pinatuloy siya ni Natalia sa loob ng bahay at kumuha ng isang basong tubig para sa kanya. Napatitig si Cedric kay Natalia ng mailabis na pagtataka. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Natalia. Sa itsura nito, kitang-kita ng sinuman na lubusan itong nababalot ng matinding takot sa kung anuman ang kanyang kinatatakutan. Ikaw si Natalia Henson, tama ba? Tanong niya habang nananatiling hindi makapaniwala. Hindi kailanman naisip ni Cedric na ganito pala kabait at kagaan ang loob ni Natalia. Sa lahat ng nalalaman niya tungkol kay Ashton, isa itong malupit at walang awang tao. Dahil doon, otomatiko niyang ipinagpalagay na katulad din nito si Natalia. Ngunit sa nasasaksihan niya ngayon, hindi niya halos mapaniwalaan ang sarili niyang mga mata at tainga. Marahil ay panahon na upang itigil ni Cedric ang basta-bastang paghusga sa tao. Sapagkat tila may pag-asa pa sa buhay ni Ashton. Isang pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan. Isang mas mabuting Ashton. Ang muling pagtunog ng kampanilya ang nagpabalik kay Cedric sa kasalukuyan. Tinanggap niya ang baso ng tubig na may munting iti at ininom iyon ng minsanan. Samantala, binuksan naman ni Natalia ang pinto at doon niya nakita ang lalaking nagmamahal sa kanya ng higit pa sa sinuman. Umiti siya rito. Sa isang iglap, tila lumundag sa tuwa ang puso ng lalaki. Marahil ay kailangan ng masanay ang puso ni Ashton sa ngiting iyon, sapagkat matagal nang lumipas ang mga panahong tinitingnan siya ni Natalia nang may matinding puot at pagkasuklam. Nagbago na ang panahon. Nagbago na rin si Natalia. At kasabay noon, nagbago rin ang kanyang buhay. Tulog ka ba? Tanong ni Ashton habang pinagmamasdan ang kasuotan ni Natalia. Hindi na kailangang magtanong pa, sapagkat halatang halata ang sagot. Nakasuot lamang siya ng pajama at simpleng t-shirt. Sa loob ng isang saglit, iisa lamang ang nais gawin ni Ashton. Ang halikan siya. Sa kanyang paningin, napakaganda at kaibig-ibig ng itsura ni Natalia. Kung gusto mo, maaari ko ring isalin ito sa mas nobelang Tagalog, parang mga nailalathalang romance novel, habang nananatiling tapat sa orihinal na nilalaman. Ngunit nang marinig ni Cedric ang tanong, tila nabarahan ang tubig sa kanyang lalamunan. Mabilis niya itong nilunok at tahimik na naghintay na pagsalitaan siya ni Ashton. Subalit ang sumunod niyang narinig ay halos magbigay na naman sa kanya ng panibagong pagkabigla. Hindi. Matagal na akong gising, masiglang sagot ni Natalia na may maliwanag na ngiti sa labi. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ashton. Hindi ka magaling magsinungaling, Natalia Henson, anya habang nakahalukip-kip at baka sa kanyang tindig ang likas na pagmamataas. Tigilan mo nga ang pagiging napakapasaway, Ashton, nakasimangot ngunit tila nagtatampong sabi ni Natalia. Palihim namang napangiti si Ashton. Humayo ka na at maghanda,
Utos niya habang pumapasok sa loob ng bahay at isinasara ang pinto sa likuran niya. Tumango si Natalia at nagtungo sa kanyang silid, iniwan sa sala ang galit na si Ashton at ang takot na si Cedric. Humugot ng malalim na hininga si Ashton at bumuka ang kanyang bibig, tila handa ng magsalita. Ngunit bago pa man siya makapagbitaw ng kahit isang salita, narinig niya ang sigaw ni Natalia mula sa itaas at muli na namang muntik atakihin sa kaba si Cedric. Ashton, wag na huwag mong pagsasalitaan si Cedric. Kapag ginawa mo iyon, hindi na kita kikibuin. Mula nang malaman ni Natalia na siya ang pinakamalaking kahinaan ni Ashton, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang saya ng pagiging mahalaga sa buhay ng isang tao. Napuno ng ligaya at kasiyahan ang kanyang puso sa kaalamang may taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mahinang napahagikik siya habang mabilis na umaakyat sa hagdan, iniisip kung gaano kadali para sa kanya na mapahinahon ang pusong tila bato ng walang awang bilyonaryo sa loob lamang ng isang iglap. Samantala, nanatiling nakatayo si Cedric sa harapan ni Ashton na tila nawalan ng buhay. Naghihintay siya ng matinding pagsabog ng galit mula rito. Ngunit ang mga sumunod niyang narinig, at higit sa lahat, ang mismong ginawa ni Ashton, ay halos tuluyang nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Sa isip niya, marahil ay kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Baka kailangan na rin niyang ipa-eksamin ang kanyang utak, pandinig, at maging ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Pumayag lamang si Ashton sa sinabi ni Natalia. At higit pa roon, sinigawan siya ni Natalia. Inutusan siya nito. Ngunit wala man lang itong ipinakitang pagtutol. Walang sigawan. Walang pagtatalo. Tila tuluyan nang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang lalaking kailanman ay hindi yumuko kaninuman ay kusa ng nagpapakumbaba sa harap ng isang babae. Ang kanyang reyna. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, kulang na sabihing mahal lamang ni Ashton si Natalia. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Natalia mula sa itaas. Suot niya ang isang asul na bestidang isang piraso na may pilak na sinturon sa baywang at itim na sapatos na may mataas at manipis na takong. Naghihintay si Ashton para sa kanya sa hapagkainan. Nagpabili siya ng almusal. O mas tamang sabihing si Cedric ang inutusan niyang bumili mula sa isang kalapit na cafe. Marami silang kailangang pag-usapan ni Natalia. Tungkol sa kanilang kasal. Tungkol sa media, at tungkol sa pagkamatay ni Nicholas. Nais niyang ipaliwanag ang lahat at gawing mas malinaw at mas madali para sa kanya ang bawat bagay. Nais niyang ibigay kay Natalia ang buhay na nararapat at matagal na nitong minimiti. Matagal na niyang pinagplanuhan ang lahat. Ngunit sa pinakamadilim na sulok ng kanyang puso, nananatili pa rin ang isang munting sinag ng pag-asa. Ang pag-asang balang araw ay mamahalin din siya ni Natalia. Kahit sandali lamang. Kahit ilang minuto lamang. Sapat na sana iyon upang mabuhay siya ng buong buo at balang araw ay pumanaw ng may kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit nananatili lamang iyong isang pag-asa. Isang pag-asang araw-araw na dinudurog ni Natalia sa tuwing ipinaparamdam nitong hindi siya kailanman magagawang mahalin. Narinig ni Ashton ang tunog ng mataas na takong na sapatos. Lalong luminaw ang tunog habang papalapit si Natalia sa hapagkainan. Ninitian siya nito at naupo sa tapat niya. Inilibot ni Natalia ang kanyang paningin sa loob ng bahay, ngunit hindi niya nakita si Cedric. Nasaan si Cedric? Tanong niya habang inaabot ni Ashton sa kanya ang piniritong itlog at bacon. Pumasok na siya sa opisina, sagot nito. Tumango lamang si Natalia bilang tugon. Hindi pala ito naging kasing ilang ng inaakala niya. Ang maupo sa tapat ni Ashton at sabay silang mag-almusal ay tila naging isang payapang sandali. Pakiramdam niya ay para lamang silang dalawang taong nasa 80 gulang na magkasamang nakaupo upang pag-usapan ang ilang mahalagang bagay, magkasundo sa mga ito at magtapos sa isang malinaw na pasya. Hindi pala ito nakakailang, sabi niya habang bahagyang nagkibit balikat. Hindi ko naunawaan ang ibig mong sabihin, tugon ni Ashton, bahagyang naaaliw sa biglaan niyang sinabi. Napakalaki ng ipinagbago ng buhay sa loob lamang ng nakaraang 3 araw. 2 araw na ang nakalipas, muntik na akong maipagbili sa isang subasta, pero hindi iyon natuloy. Sa halip, ikaw ang kumuha sa akin. Ibig kong sabihin, ikaw ang nagligtas sa akin. Sandali siyang huminto bago muling nagsalita.
Nagkasama tayo sa isang silid sa Seoul Hotel. Kahapon naman, nakilala ko si March at ang buong pamilya mo. At ngayon, narito ako, nakaupo sa harap mo at kasalo kang nag-aalmusal, na para bang walang nangyari sa nakalipas na 3 araw. Bahagyang bumaba ang kanyang tinig. At oo, muntik ko nang makalimutan. Nalaman ko ring wala na si Nicholas. Halos pabulong niyang sinabi ang huling mga salita, na may lungkot sa kanyang tinig at kirot sa kanyang puso. Ang ibig mong sabihin. Mahinang wika ni Ashton, 2 araw na ang nakalipas ay galit ka pa sa akin, ngunit ngayon ay iba na ang namamagitan sa atin. Paumanhin. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero nasasaktan mo pa rin ako. Natahimik si Natalia. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Ashton. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Maraming beses na niya itong nasaktan. At matagal na niyang nagagawa iyon. Pero hindi mo rin naman kasalanan. Marahil ay nakatadhana lamang ang lahat ng ito, mapait na isip ni Ashton. Bahagya siyang nagkibit balikat at pilit na ngumiti, kahit halatang nabigo ang pagtatangka niyang itago ang sakit na nararamdaman. Sa loob ng kanyang dibdib, wari nagsusumamo ang kanyang pusong nakakulong sa pagitan ng kanyang mga tadyang. Tumigil ka na. Magmahal ka na lang ng iba. Ngunit ang mga tanong na ibinubulong ng isipan ay kailanman ay hindi nasasagot ng puso. Kalimutan mo na siya. Makakalimutan mo rin siya balang araw, mahinang bulong ng isipan. Ngunit tahimik lamang na umiyak ang puso. Napakasakit. Hindi ko siya kayang kalimutan. Siya ang dahilan kung bakit patuloy akong humihinga. Daing ng puso. Kung ganoon, tiisin mo ang sakit na iyan, tugon ng isipan habang tila lumuluha rin. Ashton, nagbabasa ka ba ng mga aklat ni John Gerald? Biglang tanong ni Natalia, bakas ang pananabik sa kanyang tinig. Napangiti na lamang si Ashton sa bigla nitong pagbabago ng paksa. Napakadali talaga para kay Natalia na ilihis ang usapan at ilayo ang kanyang isip sa mabibigat na damdamin. Hindi, pero si Nicholas, mahilig siyang magbasa ng mga iyon, sagot niya habang gumagawa ng mukhang hindi interesado. Alam ko, natatawang sabi ni Natalia. Pinilit pa nga niya akong panoorin ang pelikulang iyon kahit labag sa loob ko, reklamo ni Ashton habang ipinagpapatuloy ang pagkain ng kanyang almusal. Tumawa lamang si Natalia at ipinagpatuloy rin ang kanyang pagkain. Maya-maya, sabay na pumasok sina Ashton at Natalia sa loob ng elevator. Pinindot ni Ashton ang pindutang mailetrang ground floor, sa kamarahang hinawakan at pinag-interlock ang kanilang mga kamay. Hindi iyon tinutulan ni Natalia. Ngunit hindi rin siya naging masaya rito. Ikaw at ako, Natalia, mahinahong sabi ni Ashton, magpapanggap tayong magkasintahan sa harap ng media hanggang sa bagong taon. Ibig sabihin, 5 araw, kasama na ang araw na ito. Bahagya siyang huminto bago nagpatuloy. Pagdating ng bisperas ng bagong taon, magpapakasal tayo. Magpapakasal. Napailing siya at itinama ang sarili. Magpapakasal tayo. Hindi magpapakasal tayo pagkatapos ng ating formal na pag-iisang dibdib. Sandali siyang huminga bago malinaw na ipinagpatuloy ang kanyang plano. Magpapakasal tayo. Una, magpapakasal tayo sa pamamagitan ng isang formal na kasunduan sa bisperas ng bagong taon. Ang ating pag-iisang dibdib o engagement. Pagkatapos, ikakasal tayo sa loob ng unang linggo ng Enero. Maingat niyang ipinaliwanag kay Natalia ang buong plano para sa susunod na 2 linggo. Huminto ang elevator sa ground floor at dahan-dahang bumukas ang mga pinto nito. Magkahawak kamay na lumabas sina Ashton at Natalia. Napabuntong hininga ang ilang kababaihan sa inggit habang lihim namang napatitig ang mga kalalakihan kay Natalia. Higit pa roon, mahigit kalahati ng mga taong naroon ang labis na nagulat nang makitang may isang babae sa apartment ni Ashton. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na nagkaroon na si Ashton ng ilang panandali ang karelasyon at hindi mabilang na mga babaeng nakaugnayan. Ngunit ni minsan ay wala siyang dinala sa kanyang tahanan. Si Natalia ang kauna-unahang babae. Sa labas ng gusali ay nakahanay ang ilang sasakyan. 2 itim na kotse at isang mahabang limusin ang nakapwesto sa gitna. Agad na binuksan ng isa sa mga bodyguard ang pinto ng sasakyan para kay Natalia. Napatingin siya kay Ashton. Tumango lamang ito bilang hudyat. Tahimik na sumakay si Natalia sa loob ng sasakyan. Umupo si Ashton sa tabi niya.
May lugar siyang balak dalhin si Natalia. Isang lugar na tuwing naaalala niya ay pinakamasakit sa kanyang puso. At alam niyang masasaktan din si Natalia kapag naroon na sila. Ngunit sa buong mundong ito, kung may isang taong tunay na makaunawa sa sakit na kanyang dinadala, si Natalia lamang iyon. Hindi siya sigurado kung papayag ito sa susunod niyang sasabihin. Habang nag-ipon ng lakas ng loob, marahan siyang nagsalita. Kailangan nating magpanggap. Alam mo naman iyon. Nag-atubili siyang ipagpatuloy pa ang sasabihin. Ang takot na baka tuluyan siyang iwan ni Natalia ay matagal nang namalagi sa kanyang puso. Kaya bago siya magsalita ng anuman, 2 beses muna niya iyong pinag-iisipan. Oo, may iba ka pa bang gustong sabihin? Tanong ni Natalia. At doon na siya tuluyang natigilan. Hindi niya maintindihan kung paano laging nalalaman ni Natalia kapag may gusto pa siyang sabihin o kapag nag-aalinlangan siya. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Paano niya nalalaman? Natalia. Huminga siya ng malalim bago tuluyang ibinulalas ang mabigat na nais niyang sabihin. Huwag mo sana akong intindihin ng mali. Lalong nalito si Natalia sa kakaibang kilos niya. Wala akong ibang intensyon. Pero kailangan talaga nating magpanggap. Kinamot niya ang batok sa labis na kaba. Ashton, tigilan mo na ang pagpapaligoy-ligoy. May bahid na ng takot ang tinig ni Natalia dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Sige, huminga siya ng malalim. Kailangan nating magpanggap na tayo ay nasa isang relasyon. Kaya kailangan nating kumilos na parang tunay na magkasintahan, umarte na parang mga nagmamahalan, at gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan. Sunod-sunod niyang sinabi ang lahat sa iisang hininga. Ngunit halatang hindi pa rin lubos na naunawaan ni Natalia ang tunay niyang ibig ipahiwatig. Marahan itong umiling. Hindi, napatango na lamang si Ashton sa sarili, habang pinipigilan ang sariling mapahampas ang noo sa kung saan dahil sa labis na pagkadismaya sa sarili at sa hirap ipaliwanag ang gusto niyang sabihin. Natalia, kailangan nating gawin ang ilan sa mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan. Hindi naman iyong mga labis o masyadong personal, kundi iyong mga simpleng bagay lamang. Pagkasabi niyon, ibinaling ni Ashton ang kanyang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ayaw niyang makita ang pagtanggi sa mga mata ni Natalia. Isa na namang pagtanggi. Mahalaga ba talaga iyon? Mahina nitong tanong nang hindi siya tinitingnan. Muli na namang sumiksik ang pamilyar na damdamin sa puso ni Natalia. Pakiramdam niya ay para niyang pinagtataksilan ang dati niyang kasintahan na ngayon ay yumao na. Pakiramdam niya ay niloloko niya si Nicholas. At maging ang pagmamahalan nila noon. Kailangan kitang ipakilala sa buong mundo bilang babaeng mahal ko. Mahina ngunit matatag na sabi ni Ashton. Kasabay niyon ay sumilay ang isang munting ngiti sa kanyang mga labi. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bahagyang gumaan ang bigat sa kanyang puso. Kung sa pamamagitan lamang ng isang kasunduan at pagpapanggap ay matatawag niya si Natalia na kanya. Kahit sandali lamang. Sapat na muna iyon para sa kanya. Sa susunod na kabanata, dadalhin ni Ashton si Natalia sa isang lugar na parehong puno ng masasakit na alaala, kung saan mabubunyag ang mga katotohanang matagal na niyang ikinubli. Habang unti-unting gumuguho ang mga pader sa pagitan nila, haharapin ni Natalia ang isang desisyong maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng kanilang mga puso at kapalaran. Kaya abangan natin,